Hello! So, ako po si Madam P. Ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. And take only what resonates. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, hit the subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Ayan. So, let's start. Meron tayong Facebook page ha, Madam P. Yan yung Facebook page. Search mo na lang Madam Space P, space pa sa dulo. Para mas madali mo siyang ma-search. Wait nga lang guys. Ayan. So, search mo na lang yon, Madam P. Pag di mo ma-search hashtag Virgo Philippines, dyan din ikaw pwede magbabook ng personal reading. May mga admin ako na mag-a-assist sa'yo. Let's start what we have here for the sign of Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Yung main energy mo, medyo malapad tong cards na gamit ko ha. Ayan, kung makikita nyo, medyo mahirap siyang hawakan na. Kasi malaki. Talagang nakaano na yung kamay ko. So anyway, ito yung main energy mo, Two of Swords and the Ace of Swords. Okay? So nakikita natin dito, pwede medyo nahihirapan ka maggawa ng decision regarding sa something na iniisip mo ngayon. Diba? It could be anything. Diba? Kung ano man yung mga gusto mong pagdesisyonan. Part of you is part of you with the Temperance in reverse. Parang isa pa sa nahirapan ka kaya magawa ng decision is because maybe wala kang enough resources para gawin yung decision na yun. Maybe money, financially, medyo may kakulangan for now. Or yung iba sa inyo, medyo nagkakaroon ka ng... Kasi parang yung iba sa inyo, kaya mo gusto mag-decision, medyo nauubos na rin yung pasensya mo. Diba? Kasi as much as possible, tinatry mong mag-hold on sa isang bagay or sa isang sitwasyon. Pero parang ang hirap mag-hold on kasi parang ikaw lang din na nahihirapan. The more na nag-hold on ka dito, the more na ikaw ay nasasaktan or parang nahihirapan ka na i-hold on yon. Pagdating sa love, sino yung person na kakonect mo? This is love reading by the way. Seven of Pentacles. Okay. Bottom of the deck is a Ten of Wands. Yan. Medyo madalang kong gamitin tong card na to kasi ang hirap nga niyang gamitin kasi malaki. Seven of Pentacles. I feel like itong person na to is parang naiinip na siya. Kasi pwedeng may paghihintay siyang ginagawa sa'yo or sa connection ninyo. Diba, naiinip na siya. Parang mas gusto niya nang mag-take ng risk or sumugod or maybe mag-travel towards you or gumawa ng action. Ganon. Medyo, ayan may gusto siyang i-end ngayon kasi parang hirap na siya dito. Pagod na siya. Tapos, nagkaroon siya ng pagbagsak na eto person na to, bago siya dumating sa buhay mo, lalabas siya lagi sa panaginip mo. Like, it is a sign na this person is about to come sa buhay mo. And, yung spirit guides mo, angel guides mo, they are helping you na pinapakita nila sa dreams mo talaga na this person is like paparating sa buhay mo.
So, yun yung sign. Kaya ako sinabi kasi pwedeng hindi naman yun yung focus mo dito eh. Okay? Kunin natin yung energy mo, yung emotions mo towards this person and emotions niya para sa'yo. Spirit guides, angel guides. Parang meron siyang message eh. Pwedeng naipadala niya na yung message niya sa'yo or gusto niyang i-deliver pa lang. Like parang matagal na siyang naka-stock or nasa isip niya na. Tapos gusto niya sabihin sa'yo to matagal na. Pinag-iisipan lang. Pero itong person na to, medyo mas nakukuha natin na pasugod siya. Okay? Kasi naiinip na siya eh. Emotions mo, you do have here the Four of Swords and the Moon. You're being quiet, silent sa connection dito sa person nito. Kasi pwedeng nandun yung napagod ka na rin. Pwedeng in the past, may mga actions kang ginawa para mag-work out yung connection ninyo. You know, so parang sa'yo, pagod ka na, time for myself naman, time naman na ako naman, sarili ko na lang yung focusan ko pag sarili ko na lang at yung mga gusto kong gawin sa buhay, yung pag-focusan ko, yung baga sarili mong buhay na lang, no? Minding your own business. Self, yung iba health, focus, ganyan. Tsaka may iba ka pang mga pinagkakaabalahan ngayon eh. Na nagiging dahilan para hindi rin naman itong person na ito yung maisip mo lagi or ma-focus mo. And I feel like yung iba sa inyo, hindi mo naman talaga siya totally na iniisip na. 'Di ba? Parang feeling mo nga eh, parang namatay na yung connection ninyo. Pwedeng dati nag-hold on ka talaga sa kanya. Yung iba, matagal mong ginawa yun. Pero wala ka naman ding napala. Kasi the more na nag-hold on ka nga, the more na, 'di ba? The more na iisipin mo isang tao, masakit lang, ganun lang. Wala ka namang mapala, tapos wala naman din siya. So parang na-realize mo, no, parang it's time for me na magbitaw na lang kaysa mag-assume or maghanap ako ng wala dito sa taong to. Parang wala naman akong mapapala sa kanya. So that's your energy. Nandun yung nag-give up ka sa kanya or sa connection ninyong dalawa. So ano emotions niya towards you? Nalaglag yung mga cards. Wait lang, ha? Pagpasensyahan mo na kung may mga ingay sa background. Maaga pa kasi ngayon. Usually talaga pang nagre-reading ako eh, madaling araw, gabi na. Nine of Swords. Tell me about this Nine of Swords. Please clarify. Spirit guides, angel guides. Okay. Two of Cups, okay. Okay. Yung iba sa inyo, pwede may another connection or relationship na involved dito, ha? Tapos, very stressful with the Nine of Swords para sa kanya. Nakaka-stress kasi puro away eh with the Five of Wands. Sometimes, the fight or yung away is healthy sa relationship. Pero para sa kanya, with the Page of Pentacles, wala siyang makuha doon eh. Hindi niya magets. Parang, it's like, pwedeng nakukuha ko yung karmic relationship or karmic connection na. Kasi, nandun yung may natututunan siya dun sa pinaka-connection nila. Okay? Or, parang yung silbi lang nung taong yun sa kanya. Ayan. May dumaan pang balot. Okay, pahayaan mo lang si kuya. Anyway. Yun na yun. Oh, yan. Nagbabike naman siya kaya mabilis. So, ayun na.
mas nakukuha natin itong person na ito na may natutunan siya dun sa pinaka-connection nila. And parang karmic relationship siya na nandito siya sa point ngayon na nai-stress siya doon sa pinaka-relationship na. Two of Cups relationship to eh. It could be there's another person na involved dito. Three of Swords is a third party situation. Nine of Cups. Oh, it could be other options. Page of Wands. Pwedeng ganito yung energy ha. Pwedeng kasi lumalabas na kung ikaw yung other person, lumalabas na hindi niya ma-deny sa sarili niya na ikaw talaga gusto niya kaysa dito sa isang person na to. Ganon. Yung iba naman, it could be may another relationship or another connection na involved sa connection nila na pwedeng nakita or nahuli or hindi niya talaga gusto. Like may ano na doon, doubt na kumaga wala na yung tiwala doon sa pinaka-relationship. Kaya nangyayari itong problema na ito doon sa connection nila. Kasi the other person, pwedeng guilty siya sa something na ginawa niya regarding another person na naman. Kaya itong person mo or person na kakonect mo dito, nai-stress siya. Nagiget mo yung point? Wala na yung trust doon sa relationship nila. So anyway, what will happen in the near future for the both of you? Tatawa ako sa reading mo kasi parang hindi mo to reading. Kumbaga parang, anong eksena? Ba't parang nakikichismis ka lang dito? Tingnan mo, wala akong masyadong makuha sa side mo. Ang energy mo lang is parang, okay, focus ka sa sarili mo. Yun lang. Pwede ngang wala kang pakialam dito sa person na to eh. Ito, lumabas lang siya dito kasi ito nga yung person na paparating sa buhay mo. And anyway, what will happen in the near future for the both of you? Ito yung energy mo, Seven of Swords. The Ace of Cups. Okay. Seven of Cups. The Nine of Wands. The Tower. Okay. So, I can see an ending sa side ng person mo with the Tower. Tapos, Nine of Wands. Kasi very challenging na. Sinabi ko nga sa'yo, wala na siyang magawa. Marami na siyang thoughts or naiisip regarding do sa pinaka-connection nila na nagiging dahilan para wala nang saysay tong relationship kasi hindi na siya, hindi ko na, kumaga wala na yung trust, etc. Diba? Yung person na to, ano na siya, parang nag-give up na siya dun sa pinaka-relationship nila. Honestly, the energy could be other way around. Okay. Ang ibig ko sabihin, pwedeng, di ba sinasabi ko, pwedeng ang nakuha natin ditong energy person mo, pero pwede rin na ang nakukuha nating energy is yung person niya. Di ba? It could be yung person mo yung may other options. Tapos, di ba nakita natin kanina na may hidden message. So, pwedeng may mga hidden message na nabasa yung person na yon sa person mo. So, wala nang tiwala. Tapos, yung person na ito, maybe ikaw yung nasa isip niya, then nakukuha ng other person yung emotions ng person na ito sa'yo, na parang hindi naman ako mahal itong person ko, iba naman ang mahal niya, ikaw pa rin naman. Nagiget mo yung point? Pwedeng ganon eh. Kasi yung iba, yung story ganon. Kaya nga take only what resonates eh. Ngayon, with the Three of Swords and the Ace of Cups, in the near future, I can feel like pwedeng itong person na to, the moment na magkaroon siya ng realizations na ganon, or bumalik or magparamdam sa iyo tong person na to, hindi mo na siya ganun kamahal.
Or if some of you may pagmamahal pa rin, nandun na yung boundaries or nandun na yung may bakod na yung puso mo or yung buhay mo na, "Oops, hindi ka puwedeng basta-basta bumalik kasi ako binigyan kita ng chance noon or ginawa ko naman lahat noon sa'yo. Ngayon medyo magiging maingat na ako, hindi ka basta-basta puwedeng bumalik sa'kin." Binigyan binigyan mo siya ng kumbaga dati ikaw yung nagbigay ng effort or pagmamahal dito sa person na 'to, but then hindi siya naibalik sa'yo, ng tama. So, nandun yung, okey, mamahalin ko na lang sarili ko, focus na lang ako sa sarili ko. And then yun na, nagkakaroon ngayon ng realization 'tong taong 'to na sana pala ganito na lang, sana pala ganyan na lang. Tell me about this Ace of Cups in reverse. Oh, you do over the Seven of Wands. Mas focus mo na dito sa sarili mo, skills mo, talents mo, ganyan. Ten of Swords, pwedeng mas na-accept mo na yung ending sa inyong dalawa. Four of Wands, yeah. Mas focus ka dun sa something na mas stable sa buhay mo. Marami ka rin natutunan na dito sa person na to, and I feel like kinuha mo na lang yun as a lesson. Naging mas mature ka na kasi ngayon. So, thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.